What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 9. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo to. Tara na't magsimula. Nagpatuloy ang storya sa tatlong naiwan para bantayan si Shizuka. Nagtatawanan sila at pinagtitripan ng isa sa kambal, pero si Shizuka ay tila tuliro at malalim ang iniisip. Tinanong siya ni Tsubaki kung ano sa tingin niya ang nakakatawang mukha na ginawa nila sa kambal. Pero nabigla lang si Shizuka at hindi niya naintindihan ang sinabi ni Tsubaki, kaya nagpanggap na lang siya at kung ano-ano ang sinagot. Napansin nila Tsubaki na wala sa sarili si Shizuka, kaya sinabi niya, "Alam naming nag-aalala ka sa gulong nangyayari sa labas. Pero alam mo naman ito, di ba Shizuka? Hindi basta-basta natatalo si Kanji. Kaya huwag ka nang mag-alala sa kanila." Pero hirap pa rin si Shizuka kumalma, kaya agad siyang tumayo at nagpunta sa CR. Sinabi ni Tsubaki, "Pagkakataon na natin ito, maghanap pa tayo ng mas nakakatawang pwedeng gawin para sumaya si Shizuka." Nagsalita naman ang isa sa kambal at sinabing, "Seryoso ka ba? Itutuloy pa ba talaga natin to? At saka, hindi ba madalas na ganito si Kanji kapag may laban? Ganto rin si Shizuka palagi, tama ba? Pero, parang kakaiba sila ngayon. Lahat sila, bago umalis." Napaisip ang kambal, baka may mas malalim na dahilan ang ikinikilos ni Shizuka. At habang sinasabi nila yun, biglang napansin ni Tsubaki, tumakas si Shizuka. Lumipat tayo sa main event, ang matinding bakbakan. Bilib na bilib ang kalaban sa lakas ni Kanji at ng grupo, dahil ang dami na nilang napabagsak. Napasabi pa siya, si Kanji ay halimaw, walang kapaguran. Nagra-rampage pa rin hanggang ngayon. Pero kahit ganun, natutuwa pa rin ang kalaban dahil napapansin niyang unti-unti nang nanghihina ang grupo. Kahit pagod na, andan pa rin si Sakura para iligtas ang mga kakampi. Dito niya biglang naalala ang sinabi ni Kanji, "Kahit matalo tayo, panalo pa rin tayo." Ngayon niya lang talaga naintindihan ang ibig sabihin. Lahat ng dadaanan ni Kanji ay babagsak, mapakakampi o kalaban. Bigla na lang dumating si Kanji, wala sa sarili, at mukhang aatakihin si Sakura. Buti na lang, nakasigaw ang isa sa mga kasama nila, kaya natauhan si Kanji at humingi ng sorry kay Sakura. Gulat na gulat si Sakura. Tinanong siya ni Kanji, "Kaya pa ba?" Sagot ni Sakura, "Oo." Seryosong sabi ni Kanji, "Kung ganun, bumalik na kayo sa bar. Pinangako ko kay Tsubaki na ibabalik ko kayo ng ligtas." Nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala sa sinasabi ni Kanji. Sabi naman ni Uchiha, "Tama si Kanji, pasensya na, nadamay pa kayo sa gulo na to, kahit bisita lang namin kayo." Pero nagngingit-ngit si Sakura at pilit na tumatanggi, pero pinutol siya ni Kanji at sinabing, "Pasensya na, Sakura, dahil napadalas ang pag-asa ko sa iyo. Pero kung hindi ko kayang tuparin ang pangako kong ibalik kayo ng ligtas at maayos, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kaya humihingi ako ng pabor sa iyo, hayaan mo kaming maging bida sa istorya, sa ngayon." Nabigla si Sakura at nagtaka sa sarili niya dahil hindi siya makapaglabas ng kahit isang salita. Kaya naman inaya na siya ni Hayato at sinabing dalhin na lang nila si Shizuka sa isang ligtas na lugar. Sabay sigaw ng kalaban, "Sa wakas, nakita ko na ang main group. Malapit na ang katapusan nyo. Paubos na kayo." Habang pasugad ang maraming kalaban, sumigaw si Kanji, "Umalis na kayo." Sabay hila ni Hayato kay Sakura habang tumatakbo. Nagsisigaw si Sakura at pinatitigil si Hayato, pero seryosong tumanggi si Hayato at sinabing, "Kailangan pa rin nating protektahan si Shizuka." Kaya kahit gigil na gigil si Sakura, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Pero nang papainit na ang laban, biglang sumigaw si Shizuka at napatigil ang lahat. Kaya napasigaw si Kanji, "Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka." Pero sumigaw si Shizuka, "Sasama ako sa kalaban." Kaya nagulat si Kanji. Kaya naman sinabi ni Shizuka, "Sasama na ako sa kanila para hindi mo na ipagpatuloy ang palagi mong pakikipaglaban para sa akin." Pero nang pupunta na si Shizuka, hamarang si Nirei at sinabing, "Hindi ka pwedeng umalis. Naiintindihan ko na naiinis ka dahil feeling mo powerless ka at wala kang maitutulong kahit gusto mo. Pero ganoon din ako, wala akong maitulong. Pero higit doon, nakita ko kung paano lumaban si Kanji at ang iba. Halatang-halatang handang-handa silang lumaban at protektahan ka.
Kaya kapag sumama ka sa kanila, lahat ng galos at damdamin nila, ni Kanji at ng grupo niya, ay masasayang. Kaya hindi kita hahayaang umalis. Nagpasalamat si Shizuka at sinabing, naiintindihan ko na, lahat kayo, gusto akong protektahan. At sobrang na-appreciate ko yun. Ganun din ako sa inyo, sobrang na-appreciate ko kayo. Napadpad ako dito sa bayan na to na walang mapuntahan, pero tinanggap ninyo ako ng walang pag-aalinlangan. At dahil dito, natupad ang pangarap kong kumanta sa harap ng maraming tao, at mapalibutan ako ng mabubuting tao, kagaya ninyo. At higit sa lahat, na in love ako sa unang beses. Pero hindi ko kakayanin na makita kayong masaktan, ang mga taong mahalaga sa akin, para lang sa kapakanan ko. Kaya naman, hayaan nyo na ako. Nabigla ang lahat at natahimik. Walang masabi sa mga sinabi ni Shizuka. Pero nabigla rin silang lahat nang tumawa ang kalaban at sinabing, nakakatawa naman kayo, sa pangarap na yan, at love pang nalalaman. Pero ang mga kagaya naming squatter ay walang karapatang magsabi ng ganyan. Sabay tawag kay Shizuka, hindi ba galing ka rin sa mahirap na lugar kagaya namin? At alam kong wala kang kapamilya, at nakakaraos lang sa paglilinis ng basura. Pero merong isang mayamang matanda na nag-offer na bilhin ka, pero tumanggi ka at tumakas. Isa kang tanga at delusional na isipin na matutupad ang pangarap mong yan, at ang love life mo pa. Isa kang basura. Dahil dito, nabuisit na si Kanji at nagsisigaw kay Shizuka na bumalik na siya sa bar. Kasabay nito, umatake na ang mga kalaban kay Kanji habang sumisigaw ang isa sa kanila. Kung sasama na si Shizuka, matatapos na ang paghihirap ng mga kasama niya. Kaya naman, agad na tumakbo si Shizuka. Habang tumatakbo, paulit-ulit niyang sinasabi, okay na yon, kahit saglit, nagawa ko na ang pangarap ko. Nakakasama ko lagi ang taong mahal ko. Sapat na yun, basta maging okay lang sila. Habang papalapit na si Shizuka sa kalaban, sumigaw si Kanji, Sakura, pigilan mo si Shizuka. Agad namang tumakbo si Sakura, pero nagulat siya nang biglang dumating ang kambal at pinigilan si Shizuka. At syempre, andito rin ang halimaw na si Tsubaki, na sinabing, ang kulit mo talaga, pinakaba mo kami. Sinabi ko na, tumakas ka, Pero nagsisigaw si Shizuka, umalis ka dito, Tsubaki. Pasensya na, pero hindi ako dapat andito. Magdudulot lang ako ng gulo. At kung wala ako dito, wala nang masasaktan. Seryosong lumapit si Tsubaki at tinanong, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Naiyak si Shizuka at sinabi, ang gusto ko, ay makasama kayong lahat. Kaya naman inakap siya ni Tsubaki at sinabing, ako din. Sabay bulong ni Tsubaki, magiging okay na ang lahat. Pero agad siyang nagsorry sa kanila dahil nadamay pa sila dahil sa kanya. Sumagot si Tsubaki, syempre, ikaw ang cute kong kapatid. Syempre gagawin ko to. Pero naputol si Tsubaki nang biglang magsalita ang kalaban. Hoy, bading, hindi ko alam kung sino ka, pero huwag kang bastos. Bigla-bigla kang umeepal dito. Talaga bang gusto mong mabuhay ang basurang yan sa lugar na hindi siya nararapat? Dapat andun siya sa mahirap at mabahong lugar, kagaya namin. Pero natawa lang si Tsubaki. So, naiinggit ka pala kay Shizuka. Nagulat ang kalaban, kaya nagpatuloy si Tsubaki. Dahil ang mga nilalay ang mga taong ginagawa ang gusto nila, ay mga naiinggit lang. Kaya naman, seryosong nagsalita ang kalaban. Hindi kita maintindihan. Tinatamad na ako. Kaya tatapusin ko na kayong lahat. Sabay utos sa kanyang mga alagad. Durugin silang lahat para makuha na natin ang pera. Sumugod ang mga kalaban, at nagsimula na naman ang digmaan. Susugod na sana si Sakura, pero pinigilan siya ni Tsubaki at sinabing, protektahan natin si Shizuka. Pero tumanggi si Sakura, gusto niyang lumaban. Kaya sinabi ni Tsubaki, ang laban na to ay laban para protektahan si Shizuka. Kaya naman, ang pagprotekta kay Shizuka ang pinakaimportanteng bahagi ng laban na to. At sa inyong tatlo ko ito ipinagkakatiwala. Kaya naman wala nang choice si Sakura kundi pumayag. Sabay tanong niya, isa ka sa 4 kings, hindi ba? Isa ka sa 4 na pinakamalakas. Kaya sigurado akong kaya mo to. Tama ba? Kaya nagsalita si Tsubaki, wow, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi man halata, pero gigil na ako. Pero mas importante, huwag akong masobrahan sa gigil. Biglang kinabahan si Sakura. Naglakad si Tsubaki papalapit at inutusan ng buong Roppo at Chiza na parang siya ang tunay na boss. Kanji at buong Roppo at Chiza,
Mag-focus kayo sa kalaban sa harap nyo. Sa akin na ang leader nila. Agad umatake ang mga kalaban kay Tsubaki, pero seryosong nag-utos siya sa kambal. Seryo, Uryo, gusto kong makarating sa leader nila. Linisin niyo ang dadaanan ko. Kaya agad sumugod ang kambal. Malinis ang galaw ng dalawa, tila iisa ang kanilang katawan. Nagulat ang mga kalaban. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga hadlang kay Tsubaki. Bumilib ang tatlo dahil hindi nila inakala na ganito pala kalakas ang kambal. May isang kalaban na sumugod kay Tsubaki, pero sinalo lang ito ni Tsubaki at binigyan ng isang napakabigat at napakalakas na sipa, mas malakas pa sa mga atakeng binibigay ni Kanji. Sobrang kinabahan si Sakura, mas halimaw pa sa halimaw si Tsubaki. Sabay sabi ni Tsubaki sa leader ng kalaban, "Halika na dito, ikaw na ang isusunod ko sa kanya." Habang si Sakura ay nilapitan si Shizuka at sinabi, "Nagbago na siguro ang isip mo sa pagsama sa kanila. Pagkatapos mong sabihin na gusto mong makasama sila palagi, kaya nga sila nakikipaglaban ngayon, dahil gusto ka rin nilang makasama. Tignan mong mabuti ang mga tao sa paligid mo, handa silang lumaban para sa'yo. Kaya lumaban ka rin para sa kanila. Lakasan mo ang loob mo at tigilan mo na ang pag-iisip na sumuko sa mga kalaban. At bilang kapalit, hindi ko hahayaan ang kahit na sinong makalapit sa'yo." Sumang-ayon si Shizuka, pero sabay-sabat ni Hayato. "Pero wala namang makakalapit dito sa atin. Siyempre, andito ang isa sa Four Kings natin." Habang si Tsubaki ay kalmadong naglalakad, wala ni isa mang kalaban ang nakaabala sa kanya dahil sa kambal. Napakalupit ng kambal na ito, bawat atake nila ay tila iisa silang gumagalaw. Pulidong pulido. Napansin din ng kambal na kahit maraming kalaban, unti-unti na silang nauubos. Kaya sinabi ni Tsubaki, "Siyempre, yan ang mangyayari kapag binangga mo ang Roppo at Shiza, at kasama pa ang apat na yun." Muling sumugod ang napakaraming kalaban, pero biglang dumating sila Kanji. Kaya napasabi si Tsubaki, "Isa ka talagang halimaw, Kanji." Pero sumagot si Kanji, "Lalo ka na, Tsubaki." Napasabi rin si Uryo, "Yun, kaunti na lang, Captain. Makakalapit ka na sa leader nila." Pero hindi nila namalayan, biglang sumulpot ang leader ng kalaban sa harap nila at agad inatake si Tsubaki. Ngunit kahit napakalakas ng suntok nito, walang kahirap-hirap na sinalo ito ni Tsubaki, na parabang wala lang. Lahat ay hindi napansin ang nangyari dahil sa sobrang bilis. Habang mahigpit na hawak ni Tsubaki ang kamay ng kalaban, ngumisi siya at sinabing, "Yun o, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Tara, sumayaw tayo, bata." Umatake agad ang leader ng kalaban, napakalakas ng bawat galaw nito. Pero tila sinasayawan lang ni Tsubaki ang bawat atake. Mabilis, magaan, pero ramdam niya ang bigat ng bawat tama. Gayun din, nasasalo ng kalaban ang mga atake ni Tsubaki. Namangha ang lahat, bihira ang nakakasabay kay Tsubaki sa laban. Sabi ng leader ng kalaban, "Hindi ko inakalang ang isang gang na kasing laki ng amin, ay magkakaproblema sa mga kagaya nyo. Siguro masasarap ang pagkain nyo, ha? Pero sige, sasayawan kita, bakla. Siguraduhin mong tatagal ka." Muling sumugod si Tsubaki. Umiiwas ang kalaban. Tumindi pa lalo ang laban. Palitan ng suntok, palo, sipa, lahat matitindi. Pero biglang, tinamaan sa mukha si Tsubaki ng isang napakalakas na suntok. Napasabog ang mukha niya. Nagulat ang lahat. Unang beses may tumama sa mukha ni Tsubaki. Napansin ng kalaban na may natirang make-up sa kamao niya. Sinong matinong tao ang maglalagay ng pintura sa mukha habang lumalaban? Tahimik lang si Tsubaki, hindi sumasagot, kaya dinagdagan pa ng kalaban. "Nandidiri ako sa'yo, bakla. Ang mga kagaya mo, hindi mananalo sa akin." Sumugod siyang muli, buo ang intensyon na patayin si Tsubaki. Pero bigla, boom! Pinatalsik ni Tsubaki ang atake nito. At sa malamig ngunit matatag na boses, sinabi niya, "Mas lumalakas ako kapag may makeup ako." Nagtaka ang kalaban. Ano raw? Walang kinalaman ang makeup sa laban, sabi niya. Ngunit tinutok ni Tsubaki ang mga mata sa kanya at sinabing, "Nagkakamali ka. Kapag may makeup ako, nararamdaman ko ang totoo kong sarili. At yun ang nagpapalakas sa akin." Tumawa ang kalaban. "Sabi ko na nga ba, wala kayo sa matinong pag-iisip, kayong mga kagaya mong." Pero hindi na siya pinatapos ni Tsubaki. Isang malupit na sipa, tumilapon ang kalaban. Sa mukha ng dugo, halos hindi na makatayo.
At sa kanyang seryosong tono, sinabi ni Tsubaki, "Sige, ipapakita ko sa'yo ang tunay na lakas ng mga kagaya ko." Grabe, napakaastig pala ni Tsubaki. Gigil, power, at respeto sa sarili, lahat andito na. Abangan ang kasunod na episode. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang high-quality recaps na gaya nito. Kita-kits sa susunod, mga